nag-request kasi na i-vlog ko daw ano yung difference nung premium sa elite model. Is it justified yung 190,000 na difference, no? So i-discuss natin if it's worth it. So okay, halika, samahan nyo ako. The major difference ng premium dun sa elite, siyempre dun sa engine, no? Itong elite model is 109 horsepower tapos 146 newton meters of torque. Yung premium model, horsepower bumps up to 152 horsepower tapos yung torque niya is 200 newton meter. And then 2 liter yung displacement niya as against dun sa 1.5 liter ng elite model. So doon magkakaiba, no? Of course, pagka naka 2 liter ka, mas malakas yung engine power mo, pero mas mabigat ng konti yung weight nung engine, no? So because of the configuration, I think mas mabigat siya ng around 30 kilos compared dun sa elite model. So when it comes to power consumption, so expected na mas matipid yung elite model than the premium model. Pero may nagsasabi naman na yung premium model, although it's 2 liter, is matipid din siya. Maybe because of the power to weight ratio. Yung ratio ng power na available can still propel the body of the car and it makes it more efficient. So kinukompute yan ng mga engineers, no? But of course, when you sell this car in the future, normally if you're buying a second-hand car, mahirap ibenta pagka yung 2 liter ang engine, no? Kasi ang expectation ng public is pagka 2 liter, matakaw sa gasolina. Of course, when you're buying a used car, siyempre gusto mo medyo matipid. Kaya bumibili ng used car kasi yung budget mo is parang kulang din eh. Gusto mo makatipid eh. So you will go for the smaller engine displacement. Kaya makita nyo yung mga cars like Camry, Honda Accord, when you resell it, it's difficult, no? Because malaki nga yung engine niya eh. At saka mas matakaw sa gas. Pag naka-premium model ka, ang lakas ng makina. You will enjoy yung spirited driving, no? Kayang-kaya niya yung body, malakas siya, mas mabilis. So yun ang binabayaran mo doon, yung siyempre yung enjoyment, no? Yung power na maibibigay sa iyo. At saka when you go out in for example sa out of town trip, hindi ka mabibitin kung hindi ka familiar doon sa road, sa mga zigzag or mga uphill, hindi ka mabibitin. Unlike kung 1.5, siyempre medyo kulang yon. On the other hand naman, itong elite model, if you're just using it in the city, then it's good enough, no? You don't need those high revolution, high RPM na drive, chill drive ka lang, no? So okay rin yung 1.5 liter engine. Sa exterior, ang unang-unang mong mapapansin, itong elite model, no, yung headlight niya, naka-projector headlamp siya, pero hindi siya adaptive, no? Yung sa premium model, adaptive yung headlight niya. Tapos meron dito siyang rays, no? Pakita ko sa inyo sa picture. Tapos itong DRL niya is bulb type, no? Hindi siya LED. Kaya ito pinapalitan ko na siya ng LED. So this one is color niya amber. Tingnan naman sa harap, itong elite model, ito open yung lono niya, ito yung logo, no? Yung sa premium, meron siyang laminate, may takip yan eh. Yung kasi nakatago yung mga sensor, no? Basically, the same din ang itsura ng kanyang harapan, no? And then makikita mo lang, pagka malayo ka, ang isang palatandaan na it's a premium model, meron siyang sensor dito. So magkabila, may sensor na. So, kung hindi mo nakikita yung mag,
at malayo, makita mo lang may dalawang sensor sa harap, ibig sabihin premium model yon. Pero pag nasa tagiliran ka, makita mo sa tabi, pag nakita mo ang Mach 16, talagang ano yun, that's an elite model. So yun ang palatandaan. Okay, next, ang isang major difference yung premium model, ang kanyang kanyang mags is naka 18. So 18 yung tires niya, no. Samantalang yung elite model is naka 16. But this one is naka-upgraded na siya to 19 kasi aftermarket na ito eh. Kaya ako nagpalit kasi nga nalilitan ako dun sa 16 sa elite model. Masyadong malaki yung gap dito. So parang ano siya, parang kulang ba siya sa bulk, no? So I need to upgrade. So yan ang pagkakaiba ng yung sa premium naka 18, sa elite naka 16. Okay, the other difference is itong B-pillar, no? Yung B-pillar nito, yung sa elite model is ito is matte. Ito naging gloss kasi pinalagyan ko siya ng ng sticker na glossy, no? Same dito rin sa A-pillar. This portion sa elite model is also matte, no? This one is also aftermarket. Meron na siyang black na wrapping, no? Na naging gloss. So that's the difference. Okay, itong elite model, ito iba yung ilaw niya doon sa no? Nakita mong ilaw, isa lang yung ring niya dito. Yung sa premium, dalawang ring. Sabay yan pag umiilaw. Ito isa lang. Kaya mas magandang itsura actually nung sa premium. Ito isa lang yung nakailaw. So ito dalawa. This one is only used naman for a reverse light eh. So hindi siya talaga umiilaw pagka naka-park light siya. Overall, ang difference niya with the premium, ganun lang. So makita mo yung light sa likod, yung mag wheels, yan yung B pillar, saka yung sa harap na ilaw, yun lang pagkakaiba. The rest are the same. Okay, pagdating naman sa interior, ang isa mapapansin mo is, well, this one they say is a leather. Well, ang description ng Mazda, this is a leather seat. When I research on the manual, this is not actually pure leather or genuine leather. Para siyang synthetic leather. Yung sa premium, yun yung talagang genuine leather. Tapos meron siya mga parang perforation dito, parang nasa brownish side, parang may two-tone siya ang kulay eh. So makikita mo iba, mas premium yung quality ng seat. But nevertheless, yung seat nito is look presentable at considered as a leather din ang classification. Although hindi nga lang talaga siya yung genuine leather. Okay, when it comes to power adjustment nitong seat, no? Ito yung elite model, meron siyang 8-way adjustment, no? Dito, no? And then you can adjust yung height nito para sa iyong thigh support. Whereas yung sa premium model, 10-way ang kanyang adjustment. So siya parang electronic, meron din siyang switch dito. So meron siyang memory seat, no? So you can put in your memory kung sino yung gumagamit. So na-memorize niya yung seat adjustment. So that's one additional feature ng premium model na wala dito sa elite model. Sa additional feature, yung premium model, meron siyang lumbar support, no? So na-adjust mo dito, merong lumbar support. So for pagka yung mga long ride, very useful yun eh, especially kung meron ka mga back pains. Very good very good upgrades, no? Pagdating naman sa entertainment system, itong elite model, meron siyang 8 speakers. Ito yung tinatawag na Mazda Harmonix, no? Maganda rin yung tunog niya actually when I tested it. Ang ganda niya, no? At saka meron din siyang paired with an equalizer. Yung sa premium model, wala siyang equalizer. But then, sa premium, 12 yung kanyang speakers, tapos Boss, no? Alam mo naman yung Boss speakers, very good ang sound reproduction yun, no? Kasama na yung sa trunk na meron siyang subwoofer na nakalagay dun sa
spare tire sa ibabaw, no? So if you look at it, yung Boss system nakalagay dito, parang may silver accent siya doon. So yun yung Boss speaker, not 12 speakers. So that's the difference between the ano. Okay, punta naman dito tayo sa loob. So anong difference niya with the premium model? Well, basically the same, pareho-parehong itsura. Ito soft touch din, pareho din yung entertainment system na ganito. And then ang pagkakaiba nga lang, of course, yung speaker nga naka-Boss, no? And then naka-leather sheet siya, but this one is also leather as discussed previously. So basically the same look. Meron din lang dito ang additional button doon sa premium model kasi may mga additional features siya na I'll discuss with you later. But basically you're sitting in the same configuration, same look, same feel. So yan ang aking analysis inside. Now, the other difference is ito yung ito yung standard sa Elite. Doon sa premium model, frameless siya. So yun ang pagkakaiba, subtle difference lang. The premium has the frameless na rear view mirror. Okay, pagdating naman sa another feature is yung cruise control. Itong Elite model, meron din siyang cruise control. Pero hindi siya adaptive, no? When you say adaptive, nag-a-adjust siya doon. Halimbawa, meron kang sinusundan. Tapos, nag-reduce siya ng speed. Mag-a-adapt yung cruise control mo. Mag-reduce din siya ng speed, no? That's one. The second one is yung high beam control. So, yung yung headlight niya pagkagabi, pag may kasalubong ka, at saka tinamaan ng headlight nito, pag na-sense niya na medyo nasisilaw na yung kasalubong mo, nag-a-adapt yung beam, nag-a-adjust siya automatically para hindi masilaw yung kasalubong mo. That's one of the intelligent features ng Mazda. Yung premium model, meron siyang ng 360 camera, no. Itong Elite model wala siya. Subukan natin, no. So pag nilagay ko sa reverse, meron siyang camera, pero hindi siya 360 all around, no. Alam naman natin yung 360. So meron siyang sensor so dun sa dalawang side mirror, no. So ito wala. Pat makikita mo yung quality nito is maganda rin, no. Wala nga lang siyang 360 camera. Tapos pag reverse ka, meron din siyang feature na automatic bumababa yung mirror sa pababa yung para makita mo yung yung ground, no. So automatic siya bumababa. Nag-adjust yung side mirror mo para ma-aid mo yung pagka nagre-reverse ka. So that's another plus factor ng premium model, no. Okay. In addition to that 360 camera, yung premium model, meron siyang mga additional safety features na wala dito sa premium model. Okay, number one, yung blind spot monitoring system. So, meron siyang blind spot warning, no? So, that's one good feature. Another feature is yung lane departure warning. Ano ba yung lane departure warning? Siyempre, pagka nagda-drive ka, diba, merong linya yung may linya yung road, no? Pagka hindi ka nag-turn signal, pagka mag-change ka ng lane, magsa-sound yun. So, ibig sabihin, nire-remind ka na you have to stick to your lane, no? So, that's one reminder. Yung iba naman, naiirita doon, minsan pinapatay nila yung niya, kasi nga maingay sound ka ng sound. Halimbawa, kung medyo makulit ka mag-drive, you go left and right. So, yung iba, pinapatay yun, no? Okay, another additional feature ng premium, meron siyang smart brake support, no? Pagka to aid you in safety, pag na-sense niya na malapit ka na, may babanggain ka na, mag-activate yung smart brake support system nito. And the additional feature is meron siyang, yung premium model, meron siya nung i-stop. Yun is pinopularize siya ng Mazda. Yung i-stop is halimbawa na traffic ka, so magta-turn off yung engine mo, so mabubuhay lang siya pagka mag-go-go ka na. Kaya lang ang iba
sinasabi nila na madali daw makaubos ng makadrain ng battery yon, especially sa mga stop and go traffic, kasi you have to start automatically again and again, which is siguro talagang expectation doon. Okay, now that I've discussed to you yung difference, now the question to answer is it worth to buy the premium as against the elite model? To me, I think it's yes, no. The difference is 190,000 pesos. And for that 190,000 pesos, you get the full leather seats, you've got the 18-inch wheels, and then meron kang adaptive cruise control, meron kang blind spot monitoring system, naka-Bose speakers ka, tapos ang dami mong mga safety features, meron ka din ng smart brake support, and what else? Parang wala ka ng i-upgrade kasi kumpleto na siya. And the good thing is you have a 2-liter engine with 152 horsepower as against the 102 horsepower of the elite model, no? And then meron kang 360 camera. So if you sum it up, sulit na sulit yung 190,000 na difference eh. So kung meron lang akong budget, kinuha ko na yung yung premium model, 'di ba? Kaya lang naman nakaka-enjoy din itong elite kasi marami kang gustong i-upgrade. So parang nag-i-enjoy ka rin sa pag-upgrade, no? Kasi nga merong mga features na wala siya, no? This one talagang it makes a difference when you buy the premium model. Yung 190,000 talagang sulit na sulit siya. Okay. Let's discuss naman yung mga cons or some negatives naman if kung premium model ka. Number one, bigger engine, syempre. Mas matakaw siya sa gasolina, and then mas mabigat din kasi yung body, Tapos ang dami niyang mga sensor, marami siyang mga electronic na mga automatic na nagsa-sound, no? So kung hindi ka mahiling magbasa man ng manual, hindi mo naintindihan yung mga nakakabit na mga modern na features nito, maiirita ka din. So, and then ang isa pang doon, pag nasira, mas mahirap ayusin kasi marami kang monitor eh. Unlike dun sa elite model, hindi masyadong maraming features na gano'n. So, may advantage din, meron disadvantage. But of course, I think yung advantage ng premium outweighs yung disadvantage niya eh. Kasi yung mga features na kinabit naman talaga is will help you drive the car safely. Kasi ang niya is yung safety features niya. Alright, so I hope I have given you the differences between the elite model and the premium model. So you have a choice now. If you choose the elite model, you have 190,000 savings, which you can use actually to personalize the car. You can use that money to change the mags, to modify some of the features that will suit your personality. At the end of the day, it's your car, it's your choice, your rules. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!